Okay, number 1 sa listahan natin is yung karburador niya mismo, mga kaboss amo. Ito guys, yan. Itong ignition coil na yan. Ignition coil, nagiging palyado yan. Pero guys, hindi pa rin yun yung naging problema ng motor na ginagawa ko. Ang nagiging problema talaga niya, kung bakit siya naging palyado, yung number 3 na reason. Yo, good day mga kaboss amo. Nagbabalik ulit ng Pro Mechanic. At meron tayong topic ngayong araw mga kaboss amo, na kung ano nga ba yung mga reason kung bakit nagiging palyado yung mga motor natin na underbone. Saktong-sakto nga to mga kaboss amo, kasi kakatapos ko lang gawin itong motor na to, na sobrang sumakit talaga yung ulo ko mga kaboss amo dito sa motor na yan. Yan, simpleng motor lang, pero kapag nagkaroon talaga ng problema, ang sakit talaga sa ulo. Lalo na kung hindi ikaw yung unang nagbukas ng motor. Kaya wag na kayong magtataka kung yung motor nyo ay pinaayos nyo sa iba, pero bago nyo siya ipaayos, dinala nyo na sa ibang mekaniko. Medyo pricey talaga yun mga kaboss amo, kasi nga iba na yung unang nagbukas. Katulad nito, binuksan ng ibang mekaniko bago dinala sa akin, kaya sumakit yung ulo ko dito. Sobrang hirap umandar at sobrang palyado. Yung tipong kahit nakabirit ka na is para ka lang gumagapang at talagang ang hirap i-start. So sa mga palyado kasing motor, kadalasan lang naman dyan mga kaboss amo ay ito yung pinakaunang nagiging dahilan kung bakit nagiging palyado yung unit. Okay, number 1 sa listahan natin is yung karburador niya mismo mga kaboss amo. Yan. So sa karburador, maraming pwedeng maging dahilan kung bakit palyado yung unit natin. Unang-una, nagkakaroon ng mga bara, yung mga jettings. Hindi lang yung jettings, pati mismo yung mga daluyan ng gas. So walang pumapasok na gas or sobra-sobra yung gas, nagkokos yun ng palyadong pag-andar ng motor natin. Sobrang lawak kasi guys sobrang lawak ng explanation dito sa carburetor. Kaya pag pinaliwanag ko yun, sobrang tagal at sobrang raming factors. Yan, kaya simple na lang natin. Yan, unang-una nagiging problema yan yung carburetor na yan sa mga palyadong unit. Kung bakit nagiging palyado, yung jettings nagkakaroon ng mga barado, nagiging barado. Yung mismo pinapasok ng mga jettings, barado. Yung nilalabasan ng fuel hose dito, barado. Tapos papasok pa dyan yung floater. Mali yung pag-setup ng floater. Masyado niyang natatakpan yung gas, kaya walang lumalabas. Minsan naman sobra yung lumalabas na gas sa loob. Minsan naman sa tonuhan. Kaya guys, sobrang dami talagang factors na nagiging reason kaya siya number 1 reason ng palyadong unit, itong karburador. Pero hindi ito yung naging sira ng motor na to. Mamaya ako sasabihin mga kaboss amo. Number 2 mga kaboss amo, yung kuryente. Yan, nagiging reason din talaga yung kuryente kung bakit nagiging palyado yung mga motor natin. Tulad nito guys, yan. Itong ignition coil na yan. Ignition coil, nagiging palyado yan. Nagiging dahilan yan kung bakit palyado yung unit. Unang-una, palitin na or nag-uumido na yung mga wire. Minsan kasi ito parang nagiging pulbos siya sa loob, kaya nagkukos siya ng pagkapalyado ng unit. Tapos papasok pa dyan yung CDI, kung saan siya yung naglalabas ng kuryente ng motor para sumunog ng gas galing sa carburetor natin. Tapos andyan din yung spark plug. Minsan mayroon akong ginawa palyado, yung pala spark plug lang pala yung naging sira. And guys, take note nyo yung mga sinasabi ko, kasi yun yung mga nagiging dahilan na mga nagagawa ko. Yun yung nagiging reason. Yan. Tapos yung mga sakit ng stator, sakit ng CDI, yun guys, check nyo rin yun kapag sobrang palyado na yung unit nyo. Tapos kuryente yung hinala nyo na problema kung bakit nagiging palyado.
Totoo naman kasi guys na kapag sobrang hina ng kuryente, palyado talaga siya kasi hindi niya kayang sunugin yung air fuel mixture na nanggaling dun sa karburador natin. Kaya kailangan maganda yung kuryente. Pero guys, hindi pa rin yun yung naging problema ng motor na ginagawa ko. Ang nagiging problema talaga niya, kung bakit siya naging palyado, yung number 3 na reason, yung compression. Sobrang lawak din guys ng sakop ng compression. Mapa carbon or mapa FI yung ginagawa nyo. Ano ba yung compression guys? So, compression. So, ibig sabihin niya is yung condition ng ating mga barbula. May aso guys. Siya yung condition ng ating intake valve, exhaust valve, ng ating piston ring dun sa loob. Na kung saan pag maganda pa yung pagkakalapat ng mga yon, bago pa, hindi pa masyadong nagagamit, is sobrang ganda ng compression ng nilalabas ng unit natin. Mapapansin nyo yung pag inalis nyo yung spark plug nyo, then tatakpan nyo siya ng daliri nyo, tapos i-start nyo siya, mararamdaman nyo yung sobrang lakas ng buga ng hangin na galing sa loob. Pumuputok pa nga yan guys kapag tinatakpan natin tapos sinisipa. Yun yung compression niya guys, na kapag merong isang singaw lang dyan sa block, sa head, kahit nga dito minsan sa may manifold ng ating karburador, yan, yung kahit nga tong parang gasket na to sa manifold, nagiging cause din yan ng loss compression. Tapos pag may mga singaw na yung barbula, hindi na siya lapat sa mismong cylinder head natin. More on head talaga siya guys pag loss compression. More on head siya. Doon siya nagkakaroon ng problema. So ano yung naging problema ng unit guys, kung bakit siya naging palyado? Yun nga, yung loss compression. At hindi siya dahil sa block or sa piston ring, hindi siya dahil doon. Dahil nagkaroon siya ng singaw sa mismong cylinder head sa pagbaklas ng unang gumawa guys. Yan dito, kung mapapansin nyo, may pandikit siya dito. Iba na kasi yung head na to guys. Nakabili ako ng second hand na cylinder head, tapos sinalpa ko dito. Ayun, gumana na yung motor, umokay na siya. Ayun guys, ito yung mapapansin nyo dito, yan, may pandikit siya dyan. Dyan siya nagkaroon ng tama yung cylinder head na luma. Siguro pag pinokpok yung cylinder head kaya na damage. Kaya wag kayong gagamit ng metal na martilyo kapag babaklasin nyo itong cylinder head. Siguro ginamitan ng bakal na martilyo. Dapat yung rubber mallet lang guys. Yan, doon nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng tama yung cylinder head mismo dito sa gilid, dalawa. Yan, kaya pag may tama na yung cylinder head yan, dalawang yan, may mga tama na, huwag nyo nang bibilin yung cylinder head kasi loss compression na yun guys pag ganun. Ayan, bumili nga tayo ng second hand na cylinder head. Yan, tapos sinalpa ko dito at gumanda na yung under ng motor natin. Pakita ko sa inyo guys. Grabe, nung ginawa ko talaga to is sobrang hirap talaga i-start. To guys, one kick na lang to guys. O diba? One kick lang. Testing natin ha. Yun. Ayan guys, oh, sarap niya gamitin. Okay na yung andar niya guys. At syempre dito ko naman natatapusin yung ating vlog. Kung nagustuhan nyo pala to guys at meron kayo natutunan, please like, share, and subscribe. At abangan nyo yung mga video natin about sa motor at sa kung ano-ano pa. See you sa next vlog.